Hi guys! Itulit ang inyong likod Mike Padua. Nakitulit tayo sa ating latest sa ating panahon. Dito po sa bansang Pilipinas at sa kakatig po ng Western Pacific. At ito po yung ating weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, Oktubre 27 hanggang 29, 2021. At ito po ang ating Tagalog version na pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Ito po ang ating latest GraphSat. Okay, simulan na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. Nag-start na po ang hanging amihan, yung northeast monsoon. Nagbigay na po ng announcement ang pag-asa na nakakada Lunes. So, nagsisimula na po ito at nakaka-affecto po sa mga oras na ito sa Hilaga at Silangang Luzon, kasama po ang Calabar Zone, Metro Manila at Kabikulan. Kaya since this morning, hinto-hinto po ang mga ulan dito po sa Kabikulan, lalo dito sa Naga City, Camarines Sur, at mga bandang tanghali ay medyo tumagal po yung mga ulan. At pagdating ng hapon ay medyo lumabas yung haring araw, magandang panahon, blue skies, but late in the afternoon, nagkulimlim ulit at may mga showers naman pong dumadaan. Lalo na po na yung gabi, nakakaranas pa rin tayo ng mga on and off ng mga ulan, although hindi naman po siya kalakasan. At magpe-persist po ito for the next 3 days. At ito po yung GraphSat, nakita po natin yung amihan, at dito rin po naman sa may Mimaropa, Hilaga, Kanluran, at Ilangan Bagi po ng Visayas naman po ay yung mahinang amihan na po, yung northeasterly southwest wind flow. So may mga ulan pa rin, mga thunderstorms na inaasahan. At mas magiging malawakan po sa Mindanao dahil po sa surface trough. Ito po yung dating trough from Malu, yung bagyong Malu hanggang dito sa K26W. Ito po yung dating LPA 99W. Naging bagyo po siya kagabi, but naglandfall na po sa Vietnam, kaya nalusaw na po siya bilang isang low pressure area. Kaya nilagay natin dito remnants of 26W. So mga kababayan natin sa Mindanao, mag-ingat lang po sa mga pagbabaha, mga pagguho ng lupa kapag mayroon pong malakas ng thunderstorms. Dahil po sa mga oras ito, mayroon naman pong malakas na thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao. Kahapon mayroon din po. So dahilan po yan ng surface trough. So, especially na yun, meron tayong La Nina, so mas madalas po ang mga ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may southern portions, kasama po yung Bicol, Visayas, at Mindanao, also Palawan. At ito naman po sa labas ng ating bansa, at yun po ang ating mga weather systems sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa labas, meron po tayong malakas na bagyo, naging typhoon na po siya, from severe tropical storm. Yung kanyang hangin ay 130 kilometro bawat oras malapit sa kanyang mata. At ito pong bagyong pinangalan na Malu. Yan pong international name. Huwag kayo malito, hindi po ito local name. Kasi pag local name, dapat pumasok siya ng PAR. Since hindi na po siya pumasok ng area of responsibility, hindi nagamit yung pangalan na Odette. Okay? Odette kasi yung sunod. But, yan. Kaya Malu. Kaya may nagtatanong na bakit M na naman, tapos na tayo kimaring, Malu na naman, kasi po, hindi naman po ito local name. Ito po ay international name, na bigay po ng Japan Meteorological Agency, kasi sila po yung responsible agency sa pagbibigay ng mga pangalan. Dito po sa Philippine Sea, Western Pacific area. So, sa listahan, Malu po ang name po nitong system na ito. Galing ito na famous, it's a famous name sa Micronesia. So, yan po ang ginagamit na name, but I need to double check it pa. But, tatandaan ko yun ang ginagamit na name. Okay? For that area. So, yan po ang latest sa ating GraphSat. Wala tayong dapat ikabahala dahil po for the next 10 days until November 5, all clear po ang Western Pacific. Wala po tayong inaasahan. Wala tayong inaasahan na potential na bagyo na posibleng magtahak po sa Pilipinas. All clear pa po hanggang November 5. Hindi natin alam yan on the second week hanggang katapusan ng November.
hopefully walang mag-landfall sa ating bansa kasi taghirap po na yun because of the ongoing pandemic. Let's hope and pray na mawala na po ito. Okay? At ito po yung ating fast animation. So, yan po. From the University of Wisconsin Satellite Server. So, ito po yung bagyong si Malu. Medyo malaki yung kanyang mata. Kumikilos po ito ng hilaga-hilagang silangan sa bilis na 11 kilometro bawat oras. So, the next couple of days, bibilis po ang kanyang takbo. So, ito naman po yung mga ulap, mga thunderstorms, dala ng surface trough at yung mahinang amihan dito. Bicol, pataas, regular na amihan. Okay? At ito po yung tracking ni Malu based sa lahat ng agencies. Lahat nag-agree na mag-record po siya na walang landfall na mangyayari. At global models, the same din. Ito yung bagyong si 26W, naging LPA na po. At ito naman po si Malu bilang isang Category 1 typhoon. Now, ito po yung mga ulan na forecast for the next 24 hours from European model, 8 a.m. kaninang umaga hanggang 8 a.m. bukas ng umaga. So, may mga inaasahan po tayo mga showers and thunderstorms, especially sa may Visayas, kalat-kalat po yan, at Northern Mindanao. So, ito pong blue, meron po yan na rain of up to 5 millimeters hanggang 10 o 15 millimeters. So, inaasahan po rin tayo may mga ulan-ulan po sa silangan na bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Kabikulan. At sa loob ng 3 araw hanggang Biyernes, inaasahan pa rin mga rain and thunderstorms sa silangan bahagi po ng Luzon, silangan bahagi po ng Kabisayaan, Central at Northern Visayas, Sulu Archipelago, at malaking area po ng Mindanao. And ito naman po yung wind pressure at rain forecast mula sa European model until Friday. So bukas po ng hapon, inaasahan po itong mga ulan na ito sa Mimaropa, Visayas at Mindanao. At dulot po yan ng surface trough at mahinang amihan. At dito naman po yung katamtaman na amihan affecting Bicol. So may mga ulan po tayong pwede maghanap. So ito po yung mga light showers naman po. At sa Friday afternoon, ganun pa rin po. Meron pa rin yung northeasterly surface wind flow and northeast monsoon. Yung amihan. Bibigay pa rin mga showers and thunderstorms sa gitna at katibungan bahagi po ng ating bansa. So, huwag niyong kalimutan magdala ng umbrellas, jackets, rain gear, any kind of rain gear na kailangan ninyo pag kayo ay lalabas ng bahay. At bago tayong paalam, ito yung ating latest o pinakabago na Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito sa susunod na 2 linggo. Sa unang linggo, Oktubre 27 hanggang November 2, ay may 50-50 chance or 50% confidence na baka may mag-form na tropical cyclone dito sa may east of Guam, but medyo malabo pa po ito. While dito sa Pilipinas, Luzon, Bicol, and also northern portion si Mimaropa, may mga inaasahan po tayong 50% below average rainfall. Okay, so medyo babawas ng bagya ang mga pag-ulan sa atin. So, lalabas yung haring araw, mas labang na yun kaysa ulan. But kaya nang sinabi natin, past few weeks, nag-start na po ang La Nina. So, inaasahan pa rin po natin mga ulan-ulan sa araw-araw na panahon. At ikalawang linggo, valid November 3 hanggang November 9, nandyan pa rin yung chances of below average rainfall. Mas mababa po sa normal rainfall. Okay, for the month of November. So, yan po. Nasa high probability na magkakaroon tayo ng below average rainfall sa malaking bahagi po ng Luzon. But, temporary lang po ito dahil po sa kakaroon ng absence itong mga weather systems. Okay? Dito pa rin yung possible formation ng isang bagyo. 50% probability. Okay, so far yan po ang ating latest sa ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. So, magpasalamat tayo sa Diyos na walang mga bagyo na papalapit sa loob ng
5 hanggang 7 araw. All clear po ang ating Western Pacific hanggang ika-10 araw. So, abangan po natin mga latest kapag pumasok na po tayo sa kalagitnang November. Sana walang mag-form. Mag-pray po tayo na sana lahat po sila lilihis. Walang landfall sa ating bansa. But kung meron, mag-iingat po tayo. At mga panahon ng La Nina, pag tuwing fall months, except yung trio of typhoons exactly 1 year ago, pasalamat tayo na yon, iba po ang situation. So, walang mag-perform hanggang sa All Saints Day, hanggang sa November 5, okay, o November 7. So, yan muna po ang ating latest. Babalik tayo sa Friday, sa Biyernes, upang ibigay sa inyo sa dito, ating latest sa panahon. At, again, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado, magpapaalam, mag-iingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.